Okay, so what's up guys? Again, this is Sir John at your service and always happy to serve. Okay, so for today's tutorial, gagawa tayo ng isang video na kung sa ipapakita natin kung paano nga ba ang paggawa ng cover page para sa ating ebook. Okay, so nasabi ko na po ito doon sa ating previous tutorial na kung saan ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba yung paggawa ng cover page natin para sa ating ebook. Gamit lamang po ang MS PowerPoint presentation. Tama po ang inyong narinig. MS PowerPoint presentation. Okay, so tanong po, bakit hindi po Adobe Photoshop ang gagamitin sa paggawa ng layout ng ating cover page? Okay, so sa dalawang kadahilanan po yan. Una po is hindi po lahat ng teacher is marunong or hindi ganon kagaling sa paggamit ng Photoshop. Pangalawa ay sa ating mga devices is kung minsan nahihirapan po siyang i-open or mag-run sa ating mga devices, sa ating laptop or kaya sa ating PC. Okay, so yun naman po. Okay, so hindi na natin siya patatagalin. Okay, umpisa na po natin. First thing that we are going to do is we are going to open a MS PowerPoint presentation. Pero in my case, nakapag-open na po ako kanina. Okay, so ito po siya. By the way, blanco pa naman po. Okay, so click to add title and click to add subtitle. Okay, so ang gagawin po natin dyan is tatanggalin po natin yan pareho. Paano po? Okay, so let's Control A and then click delete sa ating keyboard. Okay, so mawala po yan. Next po is we are going to change the orientation of our slide from landscape to portrait. Kasi kung papansin nyo po siya sa ating left wing is naka-landscape mode po ang ating slide. Okay, so gagawin po natin siyang portrait. Okay, so paano po yan? Okay, so let's go to design and then let's click the slide size. Okay, nasa tabi po yan ng format background. Click lamang po natin. Okay, so meron po tayong tatlo dyan na pwedeng pagpilian. The standard, widescreen, and custom slide. Click lamang po natin yung custom slide. Okay, so yan po ang magpa-pop up. Next is let's click the slides size 4. Okay, so click lamang po natin yan. And then piliin po natin ang letter paper 8.5 by 11 inches. Okay, so click lamang po natin yan and then click lamang po natin ang portrait. Sabi ko nga po, we're going to change our slide from landscape to portrait. Okay, pagkatapos po nyan is let's click OK and then click maximize. Okay, so yan po naka layout na po siya from landscape to portrait na 8.5 by 11. Okay, so ano na po ang susunod niyan? Okay, so we are going to import all the objects na gagamitin natin para sa ating cover page. Okay, so ang gagawin po natin doon is we are going to download images or anything, any objects na gusto nating ilagay sa ating cover page para maging part ng design ng ating cover page. Okay, so for that, hindi na po ako magda-download kasi kanina is nag-download na po ako. Hindi naman po ganun kadamihan yung ating ilalagay. Sabi nga nila, simplicity is still the best. Okay, wag na po natin masyadong gawing parang Christmas tree, ika nga yung ating cover page para nang sa'yo hindi siya ganun na masakit sa mata at mas importante pa rin na mag-concentrate at mag-focus tayo sa content ng ating ebook. Okay. Okay, so paano nga pa natin siya i-import yung ating mga objects dito sa ating PowerPoint presentation? Let's simply minimize our PowerPoint presentation and hanapin natin yung folder kung saan natin inilagay yung ating mga objects na ilalagay natin sa ating cover page. Okay, so in my case is parang sa ganun mas madali ko siyang hanapin or i-locate is dito ko siya sinave sa aking desktop. Gumawa po ako ng folder. Okay, so ito po yan. So cover page, i-rename ko po. Let's double click and then ito po yung makikita natin. Okay, so hindi po siya karamihan, 4 lang po. Okay, so una nating i-import is our background design, which is this. Okay, so paano natin yan i-import? Just simply control click, hold, and then drag and drop. Okay, so ganun lang po kasimple. Control click,
hold, and drag and drop. Okay, so ang gagawin po natin yan is i-stretch po natin yan para sa ganun is magkasya po sa ating cover page. Paano po natin siya i-stretch nang hindi siya nadi-distort? Kagaya po niyan, distorted, hindi naman po pwedeng ganyan. Okay, hindi rin po pwedeng ganyan. Okay, balik natin. Okay, so ang gawin po natin is you're going to click and hold shift button doon sa ating keyboard, and then dito natin siya hihilain sa corner to corner. Okay, so hilain natin siya. Okay, so kung papansin niyo, hindi siya nadi-distort. And then bibitawan na po natin siya. Okay, so yan. And then kung papansin natin dito sa ating gilid, sa ating slide is putol po siya compare dito sa ating malaking window. Okay, so ang gagawin po natin yan is i-drag natin, gagalawin natin kung saan natin siya pwedeng itapat. Okay, so sa akin first, okay, so pwede na yan. Okay, next po is ang gagawin natin is we are going to drag and drop again the other objects. Okay, so yan, so yung Google natin, okay, papagsa natin dyan, next si Yahoo, and then next si Bing. Okay, so yan. Okay, paano tatanggalin ngayon ang background ni Yahoo? Okay, so ang gagawin po natin, just simply click the image and then click the remove background doon sa pinakagilid. After clicking the remove background, okay, so yan, click natin yung mark areas to keep. Okay, and then click natin yung mga letters or yung mga, okay, so ulitin natin. Okay, ang gawin po muna natin pala is i-stretch natin yan, yung ano na yan, yan yung tatawag natin na borderline. Okay, so lahat ng nasasakupan yan is masisave. Okay, and then click natin yung mark areas to keep, click natin siya. Okay, so kung papansin niyo, nagbabago yung kulay ng mga letters habang kiniklik. Ibig sabihin yan, kung ano yung mga naka-highlight na yan, sila lang yung mga mapipili. Okay, palagyan pa natin para sa ganun makita natin si R. Ito. Okay, huwag na natin isama yan para sa ganun hindi na masyadong ano. Okay, and then after natin i-click yan is keep changes. Okay, so yan, so papansin natin wala nang background si Yahoo. Okay, next is gagawin natin lalagyan natin siya ng picture effects. Okay, lagyan natin siya ng glow. Siguro white. Pipiliin natin white. Color white. Yan, para kitang-kita. Okay, close natin. Ganon din si Bing. Parang sa ganon hindi naman siya magselos. Okay, glow. Then options, click natin si color and then white. Okay. Isama na rin natin si Google. Okay, pagka-click natin yung picture, kiklik, ang gagawin po natin, kiklik muna natin yung picture, punta po tayo sa picture effects, and then punta po tayo ng glow, punta po tayo dun sa may glow options, click po natin yung color dito, click natin yung white. Okay, so yan, papansin natin. Pwede rin natin siyang bawasan. Yan. Okay. Next is paliliitin natin siya. Okay, sabay-sabay natin. Click nyo ito, click nyo yan, then click nyo rin yan. And then, ulitin natin, click shift, hold, and then drag natin. Para lumiit. Yan. Then, pagtatabi-tabihin natin itong tatlo. Yan. Masyadong nasa labas na sila. Yan. And then, next natin is yung ating shape. Maglagay tayo ng shape. Okay, circle na lang. Yan. Siguro tama na yan. Tas natin to ng konti. And then, lagay natin yung title natin. Yung title ng cover page natin. Okay, hanapin natin doon sa ating Google Drive. Mag-open tayo ng Google. Kasi sinave ko yung file mismo sa Google Drive. Click natin yung apps.
Google Drive. Tayo natin na mag-open yung ating Google Drive. Click natin sa EPP5 lesson presentation, ICT new. Then hanapin natin yung pangalap ng impormasyon gamit ang pangalap at pagsayos ng impormasyon gamit ang ICT. Okay. So click natin yan, Control A. Okay, ulitin ko. Click natin yan, Control A para ma-highlight lahat, and then Control C. And then punta tayo dun sa may PowerPoint presentation. Click tayo, insert tayo ng text box. Then Control V. Okay, so yan. So para makita natin, Control A, then punta tayo dito sa may font, white. Yan. Then tagalin natin yung space. Paano natin yan palalakihin? Okay, so Control A. Okay, ang kadalas ginagawa natin, Control A, tapos pupunta tayo dito sa may font size, yan, ganyan. Okay, so pero ang gagawin natin, tuturo ko yung shortcut. Okay, so Control A, and then yung bracket dito sa may baba ng backspace, Control, tapos yung bracket sa may tabi ng backspace. Okay, so ayaw niyang lumaki. Okay, so wala siyang okay, so ito pala, yan, Control and then yung backspace. Okay, and then stretch natin, baba natin ang konti. Pangalap at pagsayos sa impormasyon gamit ang ICT, gawin natin Control A and then Control E para mag-center, or mas maganda na yung nasa left. Yan. And then palitan natin ng font style. Okay, siguro ito. Then masyadong pangit. Ito, yan. Then lagyan natin ng Control A ulit natin, then lagyan natin ng text outline. Ano kayang mga text outline? Orange. Okay, palitan na lang muna natin ng text field, gawin natin black. So, black, and then text outline na yellow. Yun, para mas maganda. And then pakapalin natin yung text outline, balik tayo ng text outline, and then click natin yung weight. Yan. Okay, so naputol. Yusog ba natin yan? Yan. Tapos yusugutin natin ito. Kaya gagawin natin dito. Yusog pa natin ito ng konti. Oops. Yan. Tapos yusog pa natin ito ng konti. Sa ganun is hindi siya palitin natin ng konti. Pangalap at pagsayos. Yan. Baba natin sinaw na lang ng impormasyon gamit ng ICT. Yan. Then lagyan natin ng pangalan, syempre. Pangalan natin. Control C, Control V. Ulitin ko. Delete natin, click natin yan. Click natin yung sa pinaka border. Yan. And then Control C, Control V para ma-duplicate natin. And then dito natin siya drag. Then click natin, lagyan natin ang pangalan natin. Yan, John Virgin E Agaraag, tapos Guro. Yan. Huwag na masyado, no? Medyo palitin natin yung Guro. Oops, masyado. Palitan natin ng font. Balik tayo sa home. Siguro. Palitan nga rin natin to, yung bababong. Sabi niya, yan. Sa ganun medyo lumaki-laki ng konti. Yan. And then bawasan natin ang kapal yung text outline.
Pwede lang natin siyang yan. Tapos yung sa atin din. And then pwede natin ang font style. Yan. Another round or baby monster. Yan. Lagay natin doon sa left. Control L, no? Yan. Taas natin to. Yan. 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 And then, taas din natin ito. Yan. Then, ito, palitan natin ang kulay. Click natin, punta tayo ng shape fill, and then, siguro pwede tayo mag eyedropper. Yellow. Yan. Tapos, bawasan natin siya ng opacity, yung ating tinatawag na transparency. Okay, so paano yun? Okay, so ulitin natin X, click lang natin yan, and then click natin ang fill, and then click natin yung transparency. Okay, hindi siya pwedeng ano na lang. Yan, and then tanggalin natin yung kanyang outline. Oops, dito pala. Okay, outline. Ganyan. Okay, so kung papansin natin, meron na tayong cover page. Again, paano natin yan co-convert into image? Okay, so ang gagawin natin is, okay, ganito ba magiging itsura niyan? Hindi po. Ito mismo ang magiging itsura pag in-import na natin. Okay, so huwag na natin pakikialaman kung okay na yan. Okay, so next is we are going to import the file into image. Okay, so paano nga ba? Okay, so let's go to File, and then click Save As, click Browse, and then dito i-click muna natin yung sa may Save As type. Pipiliin natin ang JPEG format. Okay, so ulitin po natin, cancel, back natin. Okay, so let's go to File, let's click Save As, next Browse, then let's click Save As type, and then let's choose JPEG file interchange format. Okay, and then pipiliin natin kung saan natin or i-rename natin to ng cover page. Okay, so cover page. Hanapin natin yung ating folder doon sa labas ng desktop. Saan natin siya mahanap dito? Okay, so let's scroll up. Okay, so desktop. And then ito yung sa cover page natin. And then let's click save. Okay, so pag tinanong which slides do you want to export, all slides, just this one, or cancel, pwede naman dito sa dalawa kasi pag all slides, nag-iisa lang naman siya. Pag just this one, iisa lang din naman din siya. Okay, so let's click na lang tong just this one. Okay, so i-check natin bago natin ito i-close para makasigurado. Okay, so ang gagawin po natin is we are going to locate our imported image of this file doon sa ating cover page folder sa desktop. Okay, so let's go to desktop. Okay, so i-close muna natin yan, minimize din natin, and then cover page. Okay, so maximize natin, let's check. Okay, so ito yung cover page natin, click natin to check. Okay, so this is Google, Yahoo, Bing. Okay, pangangalap at pagsayos ng impormasyon gamit ang ICT. Okay, so ito na yung ating cover page. Okay, so dyan na nagtatapos ang ating tutorial. Again, this is Sir John at your service and always happy to serve. See you to my next video tutorial.